Tatlo, bilangin natin ang problema sa basura sa mundo. Milyon at sa Swiss ang ginagamit ng mga Pinoy araw-araw para isa-isang pagkakaroon. Maraming tao ang naniniwala na basta't iniwalay ang plastic sa ibang basura, ito ay automatiko na re-recycle. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng mga plastic ay maaring mare-recycle kahit maayos at malinis itong pinaghihiwalay. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa plastic? Ang plastic, may ilan lamang ang maaaring mariresiklo. At yun ay ang mula sa ikatatlong numero hanggang sa ikapitong numero. At ang mga plastic nito ay hindi kadalasang mariresiklo sapagkat kaunti lamang ang mga pasilidad na kung saan ay nagre-resiklo sa mga plastic na ito. O kaya hindi naman ito praktikal sa ilang industriya. Mas mataas ang tsansa na ma-recycle ang mga plastic na may tamang hugis, tulad na lamang ng bote at saka galon. Dahil mas madali lang itong iproseso. Ang manipis na plastic tulad ng mga balot at plastic bag ay kadalasan hindi natanggap dahil nagbabara ito sa mga makina ng mga recycling facility. Kahit na maayos na hiniwalay ang mga plastic, madalas pa rin itong napupunta sa landfill o karagatan kung hindi ito kabilang sa kanilang tama na uri. Ang ibang nare-recycle na plastic ay dinadowcycle o ginagawang mababang kalidad na plastic na hindi na maaaring na-recycle muli. Ano ang magagawa natin? Bawasan ang paggamit sa plastic sa halip na umasa lamang sa recycling. Suriin ang mga recycling symbol bago ito palagay na maaaring i-recycle. Suportahan ang mga patakaran na nagpapabuti sa basura at sustainableng alternatiba. Hindi simpleng segregasyon, mas mahalaga ang tamang impormasyon. Alamin kung alin ang tunay na mare-recycle.